Hindi mahulugang karayom ang lugar sa dami ng tao. Ngunit sa kabila niyon, umagaw pansin ang isang babaeng patuloy sa pag-indak sa saliw ng maharot na musika na pumupuno sa dance floor. She was wearing a leather top, denim skirt, and fishnet tights. Ang buhok niya ay hinahayaan niyang tangayin ng hangin na lumilipad sa paligid habang hinahayaan niyang tibok ng musika na lamunin ang kanyang sistema. Mata ng mga lalaki at kahit ibang kababaihan ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya at humanga sa gandang taglay niya. Bawat isa ay nag-aasam na mapansin ito. Anastasia Trinidad, unika iha, prinsesa, at maharlika kung ituring siya ng kanyang kaibigan at kakilala. Maarte at maselan din siya pagdating sa mga pagkain, kaya mas lalong nahihirapan ang kanyang mga magulang sa kanya. Bata pa lang siya ay pangarap niya ng maging isang sikat na artista at sa pagkakataon na yon ay unti-unti na niyang nakukuha ang inaasam na pangarap. Dahil kung anong gusto niya, ay agad niya itong nakukuha sa madaling paraan. Ngayon ay nasa isang bar siya para sa isang gig kasama ang kanyang makeup artist at talent manager at ilang bodyguards na nagbabantay sa buong paligid. Ang ganda mo, Anastasia! Ana, pakipirmahan naman to brief ko! Pakasalan mo naman ako, Ana! Samot-saring sigaw ng mga tao ang maririnig. Ang lalaking sumisigaw kanina ay nakalapit sa kanya. Doon na tuluyang tumigil sa pagsayaw ang dalaga dahil sa nilapitan siya ng estranghero sa ibabaw ng stage at nang akmang hahalikan na siya nito, ay nagpupumiglas siya upang makawala sa yakap. Isang pangyayaring madalas niyang iniiwasan. Security! Ano ba? Ang bagal-bagal niyo! Sigaw ng kanyang talent manager na si Clinton. At agad na umakyat sa ibabaw ng stage, saka siya nilagyan ng jacket pantakip dahil sa mga oras na yon ay nararamdaman niya ang lamig sa kanyang balat. How are you, Ana? Nasaktan ka ba? Did he hurt you? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng makeup artist, saka siya pinaikot para pagmasdan ng mabuti. Agad namang umakyat ang mga security at ilang bodyguards ni Anastasia para damputin ang lalaki at doon lang na-recover na may dalang baril, kutsilyo at isang pakete ng illegal na droga. Ayos na ako. I wanna go home. Mahinang wika niya. Sige, uuwi na tayo. Halika na. Anang kanyang manager. Tumango lamang siya sa kanyang manager at marahan siyang pumikit, nagbabaka sakali na baka makalimutan ang pangyayaring yon. Habang papalabas ng bar ay dinumog na rin siya ng mga tao at maraming press, kaya hindi niya maiwasan na humawak ng mabuti sa laylayan ng kanyang manager. Ana, ano masasabi mo sa sunod-sunod na pagbabanta sa buhay mo? Tanong sa kanya ng isang miyembro ng press, pero yumuko lang siya sa mga sandaling yon dahil hindi niya kayang harapin ang mga tao. Sumalakay ang pangamba sa kanyang puso. Sa buwan na yun ay 5 death threats na ang kanyang natanggap. Nang makarating na sila sa itim na van, ay agad na siyang pumasok. At dahil sa hindi niya kayang harapin ang mga tao doon, nagsuot siya ng shades para wag ipahalata ang matang nagbabadyang umiyak. How many times do I have to tell you to be careful? Alam mo naman na masisirang image mo, right? Napatampal sa noo ang kanyang manager. Clinton, ilang beses na tayo nangaral dyan na delikado ang gusto niya. Ayan, tignan mo na pala. Napatingin na lang sa labas ng bintana ang kanyang talent manager. Napabuntong hininga ang dalaga. Sa loob ng 5 taon, sa industriya, saka lamang niya unti-unting natuklasan ang talamak na gawain. Kung talagang gustong-gusto mong sumikat sa industriyang ito, kailangan mong kumapit sa patalim. Noong isang buwan, nabalitaan niya ang kanyang kaibigan na si Maricar na pumayag sa one-night stand na gusto ng kanyang talent manager kapalit ng isang pelikula na siyang magpapasikat sa kanya. Dahil laki sa hirap ang kanyang kaibigan, ay kumapit ito sa kagustuhan ng kanyang talent manager at napangiwi siya nang maisip ang mga bagay na yun na si Maricar mismo ang nagkwento sa kanya. Ana, nandito na tayo. Bumaba ka na dyan. Bumaba din sa van si Lakit. Saka siya inalalayan sa pagbaba. Nawawala ito sa kanyang sarili. Kaya hanggang sa makapasok siya sa mansyon,
ay lumulutang pa rin ang kanyang isip. Hindi ko alam kung anong nangyayari dyan kay Ana Lockett. You better check her up bukas. Marami pa tayong schedules of shooting and some commercials na kailangan niyang puntahan. Tinapik ng kanyang talent manager ang balikat ni Lockett. I will take care of her, don't worry. Inalalayan naman ni Lockett ang dalaga papasok sa living room. Manang Dulce, paikuha nga po ang gamit ni Ana sa sasakyan. Wika ni Lockett sa kasambahay ni Anastasia. Binalingan siya ni Manang Dulce. Iha, hindi ka ba kakain ng hapunan? Tanong nito sa kanya. Isang pag-iling lang ang kanyang ginawa dahil wala siyang ganang kumain sa mga sandaling yun. Sa halip, umakyat na lang siya papunta sa kanyang silid. Kasabay ng mabibigat na hakbang ay isang mabigat na pagpintig ng puso ang kanyang nadama. Tila ba, pakiwari niya, ay gustong-gusto niyang iwanan ng industriya na yun, pero nang maisip ang magulang, ay isang hilaw ng ngiti ang kumurba sa kanyang labi. I don't deserve to live like this. Hindi ito ang pinangarap ko para sa sarili ko. Wika niya sa sarili at hinayaan ang sarili na lamunin ng antok. Kael, you have 2 months of vacation since pupunta ako ng Canada for my surgery. Tinapik ni General Sebastian ang balikat ni Kael, ang kanyang personal bodyguard. Marami na ang bodyguard na dumaan sa kanya pero ang binata lang ang nagbuwis ng buhay para sa kanyang kaligtasan. Kaya kahit ilang agency na rin ang kumukuha dito, hindi siya pumapayag. Sa kadahilanan na rin na ayaw ni Kael na maglingkod sa iba maliban sa kanya. Tama na yung 2 buwan para makahanap ka naman ng girlfriend. Wika ni General na siya ikinatawa ng binata. Hindi ko po yan kailangan, General. Gusto ko lang ng bagong baril. Yun ang girlfriend na gusto ko. Pang-aasar ni Kael kay General. Humagikgik si General Sebastian. Tama na yung koleksyon mo sa mga baril. Mamaya baka makapuno ka ng isang silid para sa mga baril mo. Freshen up, son. Mabilis na ang panahon. Hindi yun hihinto para sa'yo. Tila nahiyang yumuko si Kael. Nagkamot muna ito ng ulo bago sumagot. I'm still waiting for her, General. I have this forbidden young love. A love I have lost before it even began. Nagsalubong ang kilay ni General Sebastian nang marinig ang salita ni Kael. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya nakarinig ng ganong kwento mula kay Kael tungkol sa nakaraan nito. Nasa veranda sila ngayon kung saan kitang-kita ang malawak na rancho na pagmamay-ari ni General. Nakahawak sariling si Kael na ngayon ay malalim na iniisip ang kung sino. Habang nakaupo naman si General Sebastian sa duyan na yari sa ratan. Let's go to the dining room, Kael. Naghihintay na si Manang Martha. Niluto niya ang paboritong pagkain. Naputol ang sasabihin ni General Sebastian nang sandaling bulabugin sila ng sunod-sunod na pagbabaril. Agad siyang yumuko, ganoon din si Kael. Ayos ka lang ba, General? Natamaan po ba kayo? Umiling-iling ito, ngunit naalarma pa rin si Kael dahil doon kaya agad niyang binunot ang kanyang baril at tinutok yun sa mga kalaban. Mula sa kalayuan, kitang-kita ng binata kung sino ang nangahas na pumasok sa teritoryo ni General Sebastian. Mga kalalakihan, nalulan, sa 3 itim na kotse. Ang iba ay naghahanap ng buwelo pero hindi niya yun papayagan na makalapit kay General Sebastian. Binasag niya isang paso kung saan naroon ang tinanim niyang isang baril, saka yun kinuha at kinargahan ng bala. Who are they, Kael? Tanong ni General Sebastian sa kanya pero ginamit niya ang kanyang katawan para maprotektahan ng General. Hindi ko kilala, General. Sunod-sunod ang pagbaril ang ginawa ni Kael hanggang sa binasag ang mga paso at agad dinampot ang mga piraso nun at agad yun tinapon sa 2 lalaki na malapit na sa kanilang direksyon. Ang isang lalaki naman ay natamaan sa leeg, habang ang isa naman ay sapul sa sentido. Nang sandaling maabot niya ang pinto, ay agad niyang mahinang tinulak papasok si General, na ngayon ay gumagapang papasok sa loob ng bahay. General Sebastian, lumabas ka dyan! Masyado ka atang duwag! Malakas na sigaw ng isang lalaking naka-shades.
Kinuha nito ang rifle grenade launcher at tinutok sa bukana ng bahay ni General, pero agad na tumakbo si Kael sa likod ng isang malaking halaman. Nang masiguro ang pagitan nila ng lalaki, ay agad niyang tinutok ang baril sa leeg nito. Pinikit niya ang isang mata bago niya kinalabit ang gatilyo ng baril na siyang dahilan para mabitawan ng lalaki ang hawak-hawak nitong rifle grenade launcher. Napahinga siya ng malalim doon. Inikot niya ang kanyang katawan at nang makitang iilang tauhan na lang ang natitira at may iba pang nasa sasakyan, sunod-sunod na pagbaril ang kanyang ginawa hanggang sa masira ang isa sa pamamagitan ng pagbaril sa gulong na nasa harapan at pagtanggal ng gulong na siyang dahilan para bumaliktad ang sasakyan. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagbaril sa front engine block hanggang sa pumutok. "Huwag kang tumakbo!" Malakas na sigaw ni Kael sa lalaking natitira. Nasa gate ito at akmang aalis na nang tumalon siya sa veranda at agad na hinabol ang lalaking yon. Nang sandaling malapit na siya sa lalaki ay agad nitong tinapon na hawak na baril sa ulo nito na siyang dahilan para mapatigil ang lalaki sa pagtakbo. "Ayan, sinabi kong huwag tumakbo, talagang tatakbo pa eh. Bingi ka ba?" Tanong niya sa lalaki. Nakahandusay ito sa lupain, kaya agad niyang inangat ang katawan nito at pinaharap sa kanya. "Sinong may pakana nito, ha? Bakit gustong-gusto niyo talagang patayin si General Sebastian?" Malalakas na suntok ang ibinigay niya sa lalaki. "Wala akong alam. Kahit patayin niyo pa ako, wala kayong makukuha sa akin." Wika ng lalaki, at kahit nasa gitna na ito ng kamatayan, nagawa pa rin itong ngumiti habang pinagsusuntok siya ng binata. "Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Bubuhayin kita. Nais kong sabihin mo, sa leader mo, na kilalanin niyo ang binabangga niyo. Hanggang sa nabubuhay si Kael Borromeo, hindi niyo mapapatay si General." Wika niya, bago sinuntok ng malakas ang lalaki. Pinatayo niya ito pagkatapos at agad na kinasa ang baril. "Run before I change my mind." Agad na kumaripas ng takbo ang lalaki hanggang sa hindi na ito matanaw ni Kael. Hinipa niya ang dulo ng baril, saka bumalik sa bahay ni General Sebastian. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa duyang yari sa ratan, na ngayon ay malaki ang ngiti habang nakatingin sa kanya. "Ilang bala ng baril na naman ang nasayang mo sa mga masasamang damo?" Tanong sa kanya ni General. Saktong lumabas na rin si Manang Martha bitbit ang 2 baso ng mango juice at binigay sa kanya ang isa. "Iho, maraming salamat talaga at lagi kang nandyan para sa kanya." Tinapik nito ang balikat ng binata bago pumasok sa loob para ihanda ang mga pagkain. "General Sebastian, maayos ba ang datingan ko kanina? Gwapo naman, di ba?" Agad niyang pinakita ang biceps niyang makalaglag panty. Tumango na lang si General sa kanya at niyaya siyang pumasok sa loob ng dining room. Hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang niligtas ang buhay nito. Isang matamis na ngiti ang kanyang iginawad. "Maganda yung upcoming show. Ang ganda-ganda, Ana." Sambit ni Lockett na ngayon ay katabi niya, pero hindi niya maintindihan ang mga pinag-uusapan dahil nakatuon ang kanyang atensyon sa dyaryo. Hindi niya mawari kung bakit tila pamilyar ang lalaking nasa larawan, lalo na ang tangos ng ilong nito. "Anastasia!" Tawag sa kanya ng kanyang talent manager. Inalis niya ang tingin sa dyaryo at binalingan nito. Maganda ata yung kulay na purple or red. Wala sa sariling sabi niya at ibinalik ang atensyon sa dyaryo. Humalakak ang mga naroon sa sinabi niya kaya hindi maiwasang tignan ni Clinton ang pinagmamasdan niya sa dyaryo. "What? Anong purple? Lumilipad na naman ang utak mo, Anastasia Trinidad?" Napatingin sa kanyang binabasang dyaryo ang binata. Huli na para itago niya yon, dahil nabasa na yun ni Clinton. Yan. Madalas na dyaryo yan, dahil ilang beses niya nang iniligtas si General Sebastian at ang kaibigan nitong si Captain Constantino. Napatigil sa pagsubo ng kanin si Clinton nang sandaling may naisip. "Oo nga pala, bakit di na lang natin yan kunin para maging bodyguard mo? Matinik at malupit daw yan. Saka ang gwapo pa niyan, Ana." Dugtong ni Lockett. "Hindi ko siya kailangan. Marami naman akong bodyguard dyan. Basta wag lang siya."
Wag lang ang kagaya niya. Maghanap na lang kayo ng ibang bodyguard para sa akin. Wala namang mawawala kung kakausapin ko pa rin siya, Ana. Mas bet namin siya nilakit sa'yo. Magiging kampante kami kung sakaling yan ang magiging bodyguard mo. Napailing na lang siya at binitawan ng dyaryo yung hawak at itinuon na lang niya ang pansin sa pagkain na nasa harapan. Hindi niya batid na sa mga oras na yon ay napagdesisyon na ng dalawa na kausapin ng binata na ngayon ay nasa probinsya. Kaya kaagad na hinabilin ni Clinton si Anastasia kay Lockett dahil ngayong araw mismo magtutungo siya sa bahay ng binata. Habang si Anastasia naman ay tahimik na nagbabasa ng kanyang script para sa paparating niyang teleserye. Tahimik na pinupunasan ni Kael ang kanyang itim na sapatos nang marinig niya ang isang mahinang pagkatok sa kanyang pintuan. Umuwi siya ng probinsya ng matiyak na ligtas si General Sebastian dahil taon-taon ay dinadalaw niya pa rin ang kanilang bahay na pinagluma ng panahon. Dahil sa sanay na sa masasamang tao, agad niyang hinanda sa kanyang likuran ng kanyang baril na nakatago sa kanyang bewang. Dahan-dahan niya itong binuksan at tumambad sa kanyang harapan ang isang matipunong lalaki na mukhang businessman. Lihim niyang binitawan ng baril at tinago yon sa kanyang likuran. Ikaw ba si Kael Borromeo? Tanong nito sa kanya at agad naman siyang tumango. Binuksan niya ng mabuti ang pintuan para makapasok ang lalaki. Ako si Clinton de los Reyes, ang talent manager ni Anastasia Trinidad. Tila ba tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo pati ang pagtibok ng kanyang puso nang marinig ang pangalan ni Anastasia. Ilang taon na rin nakakalipas simula nang huling niyang makita ang nasabing babae. Pumasok kayo. Tipid na sabi niya kay Clinton. Umupo silang dalawa sa upuan na gawa sa kawayan at doon na sinabi ni Clinton ang kanyang hinaing. Based from our source ay 2 buwan ka raw na bakante dahil nasa Canada si General. Agad na tanong ni Clinton sa kanya. Matalim ang ibinigay niyang tingin dito bago sumagot. Hindi ko kaya maging bodyguard para kay Ana. Inuunahan ko na po kayo. Masyadong maarte at walang manners ang ibang artista. Mahinang tumawa si Clinton dahil doon. Hindi niya lubos maisip na ganoon ka-hater ni Anastasia ang binata. Ang akala niya ay nasa pangongolekta ng baril lang ang atensyon nito. Ana ain't like that. Tahimik lang yan at mabait. Baka maldita. Puno ng sarkasmo na tanong ni Kael. Hindi kumibo si Clinton. Bakit nga ba nahihirapan siya sa pagkumbinsi kay Kael na maging bodyguard ni Ana? Halos kanina lang ay buo ang kanyang kumpansa na mapapasama niya ito pabalik sa Maynila. Ang totoo kasi niyan, maraming tao ang nagbabanta sa buhay ni Anastasia simula nang sumikat siya. Pag-amin ni Clinton, saka na pabuntong hininga. Kaya kailangan namin ng tulong mo. At alam ko ang kakayahan mo. Kaya mong protektahan si Ana, Kael. Nagsalubong ang kanyang kilay, kasabay ng pagtiim ng kanyang bagang nang marinig ang pagsusumamo ni Clinton sa kanya. Halos pumutok na ang ugat sa kanyang leeg nang malaman ang mga pagbabanta sa buhay ng dalaga. Kahit na taon na ang lumipas, nagbago man ang panahon, ay tutuparin pa rin niya ang pangako sa dalaga. Napabuntong hininga siya at marahan na tumungo kay Clinton. Tahimik na nanonood ng telebisyon ng mag-inang Roselia at Cindy. Gabi-gabi, walang palya ang mga ito sa mga teleserye ng kanilang idol na si Anastasia. Sabi ko naman sa'yo na si Ana naman ang bida dyan. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sofa at ginaya ang pag-acting ng kanyang idolo. San ba ako nagkulang, Bartolome? Lahat binigay ko sa'yo pati ang kagustuhan mo magkaanak. Tapos ito lang ipapalit mo sa akin. Isang kataksilan kapalit ng buong buhay na pagmamahal sa'yo. Lumuhod pa ito sa harapan ni Aling Roselia na ngayon ay pinipigilan ng sarili na huwag tumawa sa pinaggagawa ng sariling anak. Pero agad natigil ang mag-ina nang marinig ang sunod-sunod na pagbusina ng motor sa labas ng kanilang bahay. Agad silang dumungaw sa bintana at doon nila nakita ang paghubad ng helmet ng isang lalaki. Kael! Sigaw ni Cindy na makita ang pinsang lalaki. Agad niya itong sinalubong at pinulupot ang kanyang kamay sa bewang ng binata. Anong ginagawa mo dito sa Maynila? Sino kasama mo? Ano ba meron dito sa Manila at naparito ka? Sunod-sunod na tanong ni Cindy kay Kael.
Tipid na tinabik ng binata ang kamay niya at agad nagmano sa kanyang tiyahin. Wala siyang nagawa kundi pumayag na lang sa request ni Clinton sa kanya. Kinukuha pa akong bodyguard nito. Turo niya sa malaking poster ni Anastasia na nakapaskil sa dingding ng sala. Sino raw, Nay? Tanong ni Cindy. Napahawak si Aling Roselia sa balikat ng anak bago sumagot. Kinukuha siya na maging bodyguard ng idol mo. Mahinang wika ni Tia Roselia na siyang dahilan para mahimatay si Cindy. Pero bago pa man ito bumagsak sa sahig, ay agad na siyang nasalo ni Kael. Yang pinsan mo talaga na ko. Sobrang adik kay Anastasia. Sabi ng Tia Roselia at umiling na lang si Kael doon. I will do everything just to protect her, tita. Kahit ikamatay ko pa yon. Wika ni Kael habang karga-karga ang walang malay na si Cindy, na agad niyang dahan-dahan na inilagay sa kama. Ana, more on facial expressions. Ganyan nga, wag masyadong sumimangot. Yung kilay mo hindi pantay. Sunod-sunod na sabi ng direktor sa kanya, pero tila ba lumilipad pa rin ang isipan niya. Kaya ilang sandali pa, lumapit na sa kanya si Clinton para tanungin siya kung ayos lang ba siya, dahil kanina pa nito napapansin na balisa siya. Kinakabahan ka na naman ba? Tanong sa kanya ni Clinton habang inaayos ito ang damit niya at bahagyang sinuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri. What if I receive another death threat? Paano kung this time hindi na ako makailag? Hindi niya maiwasan na hindi tanungin ang kanyang manager. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na ganyan. Focus sa lines mo. Wika ni Clinton at tinapik ang kanyang balikat. Kaya agad niyang tinuon ang atensyon sa eksena at pilit na iwinaksi sa kanyang isipan ang mga bagay na yon. Ilang oras pa ang nakalipas ay natapos na rin ang kanilang shooting, kaya agad siyang dinala ni Lockett sa likuran ng bahay na yon kung saan may mga fans na naghihintay sa kanya at gustong humingi ng autograph. Habang tahimik na pumipirma si Ana, ay agad siyang nilapitan ni Clinton. Ana, excuse me lang ah. Marahan siyang hinatak ni Clinton at bahagyang lumayo sa mga taong nagkukumpulan. Anastasia, andito na si Kael Borromeo ang magiging bodyguard mo. May tinuturo si Clinton kaya agad niya namang sinundan niyo ng tingin. Napaisip siya kung baka talagang pinuntahan ni Clinton si Kael. Agad siyang napatigil dahil doon. A loud noise coming from the Street Fighter Superbike BMW and her eyes sharpened on a guy riding on that. Tumigil ito mismo sa harap ng mga van. Dahan-dahan itong hinubad ang kanyang helmet at kasabay nun ay siyang paglantad ng lalaking ilang taon niyang hindi nakita. But she doesn't know why her eyes glued on him as his hair swayed along the howling wind coming from the east. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Ang kagandahan ng panahon ay mas lalong pinaganda ng lalaking to. With his brown shoulder-length hair, with the two piercing on his left ear, black plain long sleeves with 3 unbuttoned on the upper part na tinernohan nito ng itim na pants. Kael? Binalingan siya ni Clinton dahil sa maamong boses. Sa ilang taon niyang kasama si Clinton, ay ngayon lang siya narinig dito na magsalita ng ganon. Yung mula sa puso, at hindi pinilit na bigkasin. Bakit siya? Diba sinabi ko na sa'yo na hindi ko na kailangan ng bodyguard? Inis na sabi ni Anastasia kay Clinton. Humalukip-kip ito at napatuon ang atensyon kay Kael na ngayon ay naglalakad papunta sa kanyang direksyon. Ilang beses siyang napalunok, nagbabaka sakali na sana lamunin na siya ng lupa. Dahil sa mga oras na yon, napagtanto niya na kahit ilang taon na lumipas, kaya pa rin siyang akitin ng lalaki gamit ang mapupungay nitong mga mata. But you know him. He can protect you. Alam mo naman ang mga pagbabanta sa buhay mo. Hindi matapos-tapos. I said no. Hindi ko yan kukunin na maging bodyguard ko. Kahit nasa bingit ako ng kamatayan, hindi ko tatawagin ang pangalan niya para humingi ng tulong. Yumuko ito kay Clinton at bago pa man lumapit sa kanya si Kael, at ang kasama nitong babae ay agad siyang umalis sa kinatatayuan nito bago pa man siya maabutan. Na-late yata ako, Sir Clinton? Narinig niyang tanong ni Kael sa kanyang talent manager, kaya agad niyang sinabunutan ng sarili dahil parang nababaliw na siya. Tamang-tama ang dating mo, Kael. Halika at ipapakilala kita kay Anastasia.
Narinig niyang tugon ni Clinton sa binata, kaya mas lalo niyang binilisan ng paglalakad papunta sa table. Pero mukhang kakambal niya ata ang kamalasan, dahil kung kailan malapit na siya, saka pa siya natapilok. Ang inaasahan niyang masakit at malamig na lupa ang sasalo sa kanya, ay isang matigas na katawan ang kanyang naramdaman. Napapikit pa siya roon, dahil sa malakas na impact ng kanyang pagbagsak. Anastasia! Agad siyang pinuntahan ng ilang fans, na agad siyang nilapitan at tinulungan na makatayo. Nang makabangon, ay doon niya lamang nakita kung sino ang kanyang nadaganan. Ang binatang si Kael, na ngayon ay nakahandusay sa lupa. Namimilipit sa sakit ang kanyang braso. Oh my gosh, Kael! Look, I'm really sorry! Tinulungan niya ito upang makatayo. Agad niyang binigay ang kanyang kamay para doon kumapit ang binata. Pero masyadong malakas ang pwersa ng binata kaya nahatak pa siya nito. I miss your smell. Mahinang bulong ni Kael sa kanya nang sumagi ang kanyang buhok sa mukha nito. Mukhang nahimasmasan ng dalaga dahil doon, kaya agad siyang tumayo at napatalikod sa sobrang hiya. Kung ayaw mo ako maging bodyguard, sabihin mo lang sa akin. Huwag mo na ako itaboy tasyang. Diretsong sagot ni Kael. Kaagad na nangunot ang noo ni Anastasia dahil doon. Ilang sandali pa, ay hindi niya maiwasang ngumiti sa narinig dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi pa rin siya nakakalimutan ng binata, pati ang nickname na tinatawag nito sa kanya. Ana, ayos ka lang ba? Ano ka ba naman bata ka? Why you're so clumsy for goodness sake? Pinakaba mo kami ni Clinton. Sunod-sunod na litanya ni Lockett sa kanya at agad siyang hinawakan sa pulso para papasukin sa van. Unfortunately guys, Anna can't entertain you now dahil masama ang kanyang pakiramdam at baka mahawaan kayo. Hinging paumanhin ni Clinton sa mga fans niya na naghihintay. Okay lang po, basta nakita lang po namin si Anna, solved na po kami. Wika ng isang babae na may hawak na tarpaulin. Ang ganda mo, Anna! Sigaw naman ng dalawang bakla na may hawak-hawak pang poster ni Anastasia. I love you all! Tinaas niya ang kanang kamay para kumaway sa mga taong naroon. Ilang saglit pa, pinagbuksan na siya ng kanyang bodyguards. Agad siyang sumakay sa van pero ilang saglit pa ay narinig niyang kakaibang ingay na galing sa motor ni Kael. Nakababa ang windshield, kaya malaya niyang napagmasdan ng binata na ngayon ay sumusunod sa kanila. Kailan mo pa nakausap si Kael, Klee? Diretsong tanong niya kay Clinton na ngayon ay abala sa pagtitipa sa cellphone nito. Binalingan siya nito at napahinga ng malalim bago siya sinagot. Noong nakaraang araw, pinuntahan ko siya sa probinsya. Tamad na sagot nito. And you never asked my permission? I told you, I don't need him as my bodyguard. Ang daming lalaki dyan para maging bodyguard ko. Lahat tatanggapin ko basta wag lang siya. Saad niya at itinukod ang siko sa bintana. Saka napatingin sa direksyon ni Kael na ngayon ay bahagyang nakasunod sa likod nila. Huwag ka na nga maarte. Hindi ko alam bakit sobrang allergic mo kay Kael. Ang gwapo at pwede mong gawing knight in shining armor yun. Ba't pa ayaw na ayaw mo sa lalaking yun? Mahabang litanya ni Clinton na siyang dahilan para siya tumahimik. Ilang taon na rin ang lumipas simula ng araw na yon. Pero hindi niya pa rin naiintindihan kung saan nanggagaling ang galit niya sa binata. May sama ng loob sa puso niya at tila ba hindi na red blood cells na dumadaloy sa kanya kundi irritating cells na. Pero agad na natutunaw ang mga yon tuwing makikita niya ang magagandang mata ng binata. Pumikit ito para alalahanin ang nakaraan. Pero agad siyang napabalikwas at napaayos ng upo nang biglang napalakas ang preno ng kanilang driver. Muntika na siyang mabunggo kaya agad namang tinanong siya ni Pedro kung okay lang ba siya. Napatingin siya sa labas. Bumaling siya doon. What the heck, Pedro? Dahan-dahan naman. Ayoko pa mamatay, no? Hysterical na wika niya. Pero hindi niya napansin ang dalawang van na nakaharang sa kanilang direksyon. Ilang saglit pa, ay bumaba ang ilang kalalakihan lula ng dalawang van at agad na hinampas ang windshield sa harapan. Baba! Galit na sigaw ng lalaki na may hawak na barel. Nakababa ang windshield sa paanan ng dalaga, kaya kitang-kita niya ang pangyayari. Sa ikalawang van kung saan naroon ang ilang bodyguards niya, ay kinaladkad ng mga estrangherong lalaki.
Ang isang bodyguard niya ay sinipa ng estranghero at hinawakan ng ulo nito na siyang ginamit para mabasag ang windshield ng van ng kanyang bodyguard. Tumigil sa kanilang harapan ang motor ni Kael. Kalmado nitong hinubad ang helmet saka binigay yon sa kasamang babae na ngayon ay abot tenga ang ngiti. Go, pinsan! Kaya mo yan! Para kay Idol! Go! 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 Fight! 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 Matinis na sigaw ng babae, kaya agad siyang napatakip ng tenga dahil sa boses nito. Tahimik lang si Kael habang tinutupi hanggang siko ang suot nitong long sleeves. Malakas itong tumikhim para makuha ang atensyon ng lalaking nag-ambush sa kanila. Tama na yan. Sita niya roon at ilang saglit pa, natigil ang 4 na lalaki sa pagbubugbog sa mga bodyguards ni Anastasia. Ang isang lalaki ay may hawak na baseball bat na malakas na hinampas pa sa hangin. Sino ba tong pakialamero na to? Tanong ng lalaking naka-shades. Agad nilang nilapitan si Kael para bigyan ng suntok pero agad yun nailaga ng binata. Agad niyang nahawakan ang likod ng isang lalaki. Maya-maya pa, kinapa nito ang buto ng lalaki sa likod sabay diin ng malakas. Dinukot ang buto at iniangat ito. Hayop ka! Malakas na sigaw ng lalaki at ilang saglit pa, halos mamatay ito sa sobrang sakit. Hindi maiwasan humanga ni Anastasia dahil sa bawat galaw ni Kael. Sobrang kalmado nito at wala man lang ekspresyon hanggang sa isang lalaki na lang ang natira. Kaya agad niyang kinuha ang bote ng wine na nasa motor at binasag yon sa mukha ng lalaki sabay saksak ng bote sa tiyan nito. Ang galing mo, pinsan! Nakita ko yon. Sipa doon. Wushing! Wushing! Sunod-sunod na sigaw ni Cindy at tumalon-talon pa ito para mayakap ang pinsan. Tumingin sa kanya ang binata na walang bahid ng ekspresyon sa muka. Nang sandaling magtama ang kanilang mata, ay tipid ng ngiti ang kanyang binigay. Yung kausap ba ni Idol sa kabilang linya? Yung nanliligaw sa kanya na anak na isang gobernador? Tanong ni Cindy sa kasumimsim ng juice. Nakaupo ito sa sahig habang tahimik na nakaupo sa sofa. Si Kael na ngayon ay matalim na nakatingin kay Anastasia. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng bahagyang paninibugho nang makita ang dalagang nakangiti habang may kausap. Lakit naman eh. Hindi ko naman sasabihin sa iba kaya sige na, sabihin mo na. Inaalog-alog pa ng kanyang pinsan ang makeup artist kaya napailing na lang siya sa kasumimsim ng kanyang juice. Yes, true ka dyan, sister. Wala yatang balak si Ana na sigutin yun dahil madalas niyang sabihin sa amin na may hinihintay siyang lalaki. Simpleng sabi ni Lockett habang nasa magazine ang atensyon nito. Sana, sagutin niya na lang para hindi na single ang idol ko. Malakas na sabi ni Cindy na tila ba kinikilig, kaya agad siyang nakaramdam ng bahagyang pagkainis. Kaya hindi niya inaasahang matatapon ang hawak niyang juice sa damit ng kanyang pinsan. Kael! Malakas na sigaw ni Cindy kaya agad na nabitawan ni Anastasia ang hawak nitong cellphone at tumakbo papunta sa kanila. Doon niya naabutan na basang-basa si Cindy dahil sa juice. Sorry. Tipid na sabi ni Kael na ngayon ay matalim na nakatingin sa dalaga at punong-puno ng paninibugho ang damdamin. Let's go, Cindy. I'll help you change. May mga damit ako hindi pa nasusuot. I can give you one. Hinawakan nito sa braso ang pinsan at iginiya papunta sa silid nito. Next time, be careful, Kael. Huling saad niya sa binata bago tinulungan ng pinsan nito. Pagkatapos ng nangyari, agad na tinuro ni Lockett ang kanyang magiging kwarto. Malapit yun sa dining room at sa malaking hagdanan. Tumambad sa kanyang harapan na isang maliit na kama at sandamakmak na karton na nababahiran pa ng alikabok. Nilinis ko na yan. Malambing na sabi ni Lockett sa kanya. Binalingan niya ito at itinaas ang isang kilay. Malinis na para sa'yo yan? Turo niya sa mga karton na nakatangkas at may mga alikabok pa at idagdag mo pa ang iilang walang laman ng mga bote na nagkalat sa sahig. Ano pa ba ang mga malinis para sa'yo? Diyan ka na nga. I have something to do pa. Paalam nito sa kanya at agad siyang iniwan mag-isa. Pagod niyang binagsak ang hawak na bag saka sinimulan ng linisin ang buong kwarto. Inuna niyang linisin ang kisame nito na maraming agiw saka sinunod ang bintana na may mahakapal na alikabok. Bodyguard na nga, naging cleaner pa.
Umismid ang binata habang winawalisan ng sahig. At nang masiguro na malinis na ang lahat, sa kanya kinuha sa aparador ang mga bedsheet at isang comforter. That's the clean thing that I'm talking about. Wika niya sa sarili habang binitbit ang mga karton at nagtanong kay Manang Dulce kung saan ang bodega. Ay, iyong bodega ba? Lumiko ka lang sa kanan. Tas may makikita kang bakanting kwarto, Kael. Doon mo na lang ilagay ang mga yan. Masayang sabi ni Manang Dulce kaya tumango na lang siya. Nang mailagay na ang mga karton sa bodega, agad na siyang nagtungo sa veranda kung saan naroon sina Anastasia at Clinton na ngayon ay nag-uusap tungkol sa isang project para sa dalaga. Tahimik siya habang inaayos ang kable ng CCTV nang tawagan siya ni Manang Dulce. Kael, kumain ka muna. Tumingin siya sa gawin ni Anastasia, kaya hindi niya maiwasang mapalunok ng ilang beses. Cindy was in the guest room. Nakatulog na siya nung iniwan ko. Narinig niya ang sabi ni Ana sa kanya, kaya ngumiti na lang siya para itago ang tunay na nararamdaman. Thank you. Tipid na sabi niya, saka sinundan si Manang Dulce sa kusina. Tahimik siyang kumakain ng tuna sandwich at tipid siyang sumisimsim sa kape habang nakatingin sa mga papel na nakalagay sa mga flower bouquet na bigay kay Anastasia. Nang maramdaman niyang tumabi sa bakanting upuan si Pedro na siyang driver ng dalaga. Tahimik itong nagkakape at bahagyang tinignan ng kanyang binabasa. Umismi dito sabay tingin sa kanya. Basta ako, driver lang ako. Natatawang saad nito, saka uminom ng kape niya. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Kael nang marinig yun. Sa uri ng trabaho meron ako, iisa lang ang nasisiguro kong unang pinapatay. Aha, at sino naman yun, Aber? Masungit na tanong ni Pedro sa kanya, saka sumimsim ulit ng kape. Yung driver. Tipid na sabi ni Kael na siyang dahilan para mabuga ni Pedro ang iniinom na kape. Kinuha nito ang table napkin, saka tinapon sa kanya. Huwag ka magbiro ng ganyan. May 3 panganay pa akong binubuhay. Tumawa na lang siya at agad na nagpunta sa veranda kung saan naroon si Anastasia na ngayon ay nag-aayos ng mga dadalhin para sa isang shooting para sa commercial. Sumama ka sa amin, Kael. Magbihis ka na doon. Mamaya aalis na tayo. Saad ni Clinton, habang tahimik itong nagbabasa ng dyaryo, habang si Lockett naman ay nakafocus sa pagme-makeup sa dalaga. Napako ang tingin niya doon dahil sa ayos ng dalaga. Nakataas ang kalahating buhok nito, mga mahabang pilik mata. Ngunit, tumigil ang kanyang mga mata sa mapupulang labi ng dalaga. I'm dying to kiss you again. Wika niya sa sarili, saka nagpaalam na magbibihis lang. Nang makabihis na siya, ay saka siya bumalik sa veranda at naabutan niyang nag-iisa na ang dalaga na abala sa pagtitipa sa cellphone. Akmang hahakbang na siya palabas ng veranda nang maramdaman niya ang magaang kamay ng dalaga sa kanang balikat niya. Kaya binalingan niya ito. I don't have any intentions to hurt you. Hindi ko talaga alam na kukunin ka talaga ni Clinton bilang bodyguard ko. Malambot na sabi nito. Okay. Tipid na sabi niya sa kainiwas ng tingin sa dalaga. Ano ba, Kael? Tumingin ka nga sa akin tuwing kinakausap kita. Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Inis na tanong ng dalaga sa kanya, kaya marahas itong hinawakan ng balikat, saka pinaharap sa kanya. Bakit ang tipid mong magsalita? Where's the Kael that I know? I mean, where's my Kael? Puno ng pagsusumamo ang mata ng dalaga. Matagal nang patay ang Kael na kilala mo. Tumalikod siya sa dalaga bago pa mag-iba ang kanyang isip. Dahil sa mga oras na yon, nais niya itong yakapin. I was hoping for a battle of wits. But it would be wrong to attack someone who's totally unarmed. Maarting wika ng dalaga pero wala siyang panahon para doon. Amo kita, bodyguard mo lang ako. Hindi na tayo tulad ng dati, kaya huwag mong pipilitin na ibalik yung dating tayo, kasi hindi yun mangyayari. Saad niya, sa kainiwan ng dalaga. Sa ikatlong hakbang niya, narinig niya ang mahinang hikbi nito. Kahit gustong gusto niya itong yakapin,
at paulan na ng matatamis niyang ngiti ay hindi na pwede. Hindi na pwedeng ibalik ang dati. Kael, bakit di mo sinama si Anastasia? Tapos na siya mag-ayos Nagtatakang tanong ni Lockett sa kanya, pero hindi niya yun pinansin at agad na sumakay sa harapan ng sasakyan. Tumabi na lang siya kay Pedro habang malalim pa rin ang iniisip. Ilang sandali pa, narinig niyang bumukas ang pintuan sa likuran. Hindi niya na kailangan lumingon para tignan kung si Anastasia yon. Ay, LQ ba kayong dalawa? Pareho magkasalubong ang kilay? Tanong ni Clinton. Pero hindi na yun pinansin ng dalawa at itinoon na lang ang pansin sa kalsada. Something is fishy, Lockett. Nang aasar na sabi ni Clinton. Walang fishy, Clinton. Bunganga mo lang talaga yun. Pabalang na sagot ni Lockett. Hinayaan niya ang sarili na lamunin ng kaantukan. Pero bago pa man ito bumagsak, napansin niya sa salamin na nakatingin pa rin ang dalaga sa kanya. Samot-saring mga sigaw ang siyang naririnig ng dalaga na mga sandaling bumaba ito ng sasakyan. Pinagbuksan siya ni Kael na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Miss Anastasia, please follow me and I'll lead you on the venue. Saad ng isang magandang babae pagkababa niya. Sinuot niya ang shades, sa kabahagyang sinukle ang buhok gamit ang mga daliri. Nakasunod lang sa kanyang likuran ng binata na tahimik sinusuri ang buong paligid. Nasa tabi naman niya si Clinton at Lockett na pinapakita sa kanya ang mga possible na maging attorney sa teleserye na agad niyang nagustuhan. Isang commercial para sa isang shampoo ang kanyang gagawin. Kaya inayos niya ang kanyang buhok, saka yun hinawi habang naglalakad siya na tila ba isa siyang modelo ng Victoria's Secret. Isang staff ang lumapit sa kanya para alalayan siya sa pagpunta sa venue kung saan sila magtitaping. Agad siyang pinaupo sa isang komportabling silya. Do you like it, Anna? Ang ganda! Look! Kahit na ilang mga decorations ay shining, shimmering, splendid at extra amazing. Sunod-sunod na sabi ni Lockett na may dala pang 2 sundae na binili nila kanina sa drive-thru. Hindi niya maiwasang mamangha dahil sa mga decorations na talagang pinaghandaan ng kanyang team at ng staff ng company na yon. Ana, ready ka na raw ba? All set na ba? Pinapatanong na kasi ni Derek para makapagsimula na tayo. Tanong sa kanya ng isang staff na may hawak pang papel na nakaipit. Andito lang ako. Tipid na sabi ni Kael na nagbabantay sa kanyang likuran. Ngumiti lang siya at agad na nagtungo sa gitna. Nang makita siya ni Derek, ay agad siya nitong nilapitan at pinuri katulad ng dati nitong ginagawa sa kanya. Kahit lumipas pa ang panahon, ang ganda mo pa rin, iha. Aging like a fine wine ang atake mo. Mahinang natawa ito sa kainayos bahagi ang kanyang buhok. Ngumiti siya kay Derek. I'm like a fine wine. I get better with age. The best is yet to come. Agad na siyang tumungo sa gitna. She was good at memorizing her lines. Kaya minsan 2 take lang o minsan 1 take lang, kaya gustong-gusto siya ng mga network at ibang company dahil sa pagiging magaling niyang artista at professional. Agad siyang napatigil nang marinig niya si Kael na sinisigaw ang pangalan niya. Lumingon siya sa kanyang likuran, saka napansin ng isang lumiliyab na parabang fireworks. Ilang saglit pa bago siya makakbang, ay narinig niya ang malakas na pagsabog na nanggaling doon. Tasyang! Malakas na sigaw ni Kael at agad na hinawakan siya bago ikinulong sa bisig nito. Magaan silang lumampaso sa lupa dahil sa malakas na impact ng pagsabog. Kael, what's happening? Mangiyak-iyak na sabi niya. Pero tumayo ang binata sa kahinabol ang isang estranghero na may hawak na remote. Pumunta ka muna kina Clinton. Saad nito, bago ikinasa ang baril. Naiwang tulala si Anastasia habang nanginginig sa iyak nang malapitan siya ni Clinton na may daladalang coat at inilagay yun sa kanya at agad siyang pinatahan. Kael can handle this one. Halika na, umuwi na tayo. Tumango lang siya at hinayaan ng manager na alalayan siya pabalik ng kanilang sasakyan. Paano si Kael? Anong gagawin natin? Kailangan natin tumawag ng pulis. Sunod-sunod na sabi niya kay Clinton. Hindi ko alam, Anastasia Trinidad. Kanina pa ako kinakabahan sa posibleng mangyari.
Naguguluhan, nasabi ni Clinton sa kanya. Sa kabilang dako naman, ay patuloy na hinahabol ni Kael ang lalaki na titiyak niyang may hawak na remote control kanina. Remote yon ng bomba na siyang muntikang kumitil kay Ana kanina. Nasa lumang veranda siya habang nakatago sa isang pader. Nang makita ang lalaking umakyat papunta sa ikalawang palapag, ay agad niya yung pinaputukan. Tumama ang kanyang bala sa binti ng lalaki na siyang dahilan para malaglag ito sa hagdan. Agad niya itong nilapitan. Nakadapa ito kaya pinaharap niya ito sa kanyang marahan na sinakyan at tinuhod pa niya ang dibdib ng lalaki. Sa kanya sunod-sunod na sinuntok yun. Ang remote na hawak-hawak ng lalaki ay kinuha niya sa kainihampas ng malakas sa ulo nito. Sasabihin mo papatayin kita. Tanong niya habang hinahawakan ang kwelyo ng lalaki. Sino ang leader niyo para utusan kayong patayin si Anastasia? Sa kabila ng sakit at sa sunod-sunod na suntok na natanggap ng lalaki, ay nagawa pa nitong ngumiti sa kanya na siyang dahilan para mainis siya lalo. Kahit patayin mo ko, wala kang makukuhang impormasyon sa akin. Iyon ang hinihintay na hudyat ni Kael para hampasin ng malakas ang lalaki gamit ang remote. Nang mawala nito ng malay, agad nitong kinuha ang cellphone sa bulsa ng lalaki. Tinignan niya ang contacts at nang makita ang Bossy na nickname, ay agad niya iyong tinawagan. Ilang saglit pa ay nagring ang cellphone kaya agad niyang tinignan ang buong paligid para hanapin kung sino yon. Agad siyang tumigil sa isang malapit na van kung saan nanggagaling ang pagring ng cellphone. Bumaba sa sasakyan ng talent manager ni Anastasia na mahahalata ang inis sa muka. Kaagad na dumaloy ang pagkagulat at pagkalito sa damdamin ni Kael nang mag-appear sa cellphone na hawak niya ang declined. Hindi kaya si Clinton ang utak sa lahat ng to? Tanong niya sa sarili. Napatakip siya ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay nang mapagtanto ang lahat. Nang maidugtong niya ang mga dots na siyang kumukonekta sa lahat ng pangyayari. Kumuyom ang kanyang kamao nang maisip ang mga bagay na iyon, lalo na nang maramdaman ang pagkaawas sa dalaga dahil nasa malapit lang sa kanya ang tunay na kalaban, ang ahas na tumutuklaw sa kanya. Agad siyang napatigil nang marinig niya si Pedro. Ma'am Ana, andito na po si Kael. Ligtas po siya at walang natamong sugat. Dumungaw si Pedro sa loob ng van at ilang saglit pa, narinig niya ang pagbukas nito at bumaba doon si Anastasia na kaagad siyang binigyan ng yakap. Tasyang, hindi ako makahinga. Nahihirapang sabi niya dahil sa sobrang higpit ng yakap ng dalaga sa kanya. Akala ko mawawala ka sa akin ulit eh. I can't, please. Umiiyak na saad ng dalaga sa kanya at saka inihilig nito ang ulo sa dibdib niya. Dahan-dahan, baka masaktan ka. Matigas pa naman yan. Katulad din ba ng puso mo? Matigas na ang puso mo? Tanong nito sa kanya habang humihikbi. Umiling siya at hinawakan na lang ang kamay ng dalaga saka ito inalalayan papasok sa loob ng van. Binalingan niya si Clinton na ngayon ay tahimik sa gilid. Mukhang nakahalata ito na alam niya ang katotohanan. Tinabihan niya sa likod si Anastasia para masiguro ang kaligtasan nito. Uuwi na lang tayo, Tasyang. Mahinang saad niya sa dalaga. Tumingin ito sa kanya at tipid na nilagay ang ulo nito sa kanyang balikat. I miss your voice calling me, Tasyang. It's been a while. Malambing at mahinang sabi ng dalaga sa kanya. Isang banayad na halik sa noo ang kanyang binigay sa dalaga. Kagaya ng sabi ko dati, poprotektahan kita sa lahat ng pagkakataon. Mahinang bulong ni Kael sa kanya, habang pinaglalaroan ng hibla ng buhok ng dalaga. Still, I hate you. Huling sabi niya, bago ito nakatulog sa kanyang balikat. She immediately regretted her words. Nagpadala na naman siya sa emosyon niya at hindi iniisip ang kanyang mga salita. She knew she hit Kael's nerve. She shouldn't have said it to someone who suffered more than her. Agad na napabalikwas ng bangon ng dalaga sa kaniyaya si Kael na bumaba ng sasakyan. Clinton, ibaba mo nga kami rin sa abandonadong basketball court?
Biglang sabi ni Anastasia na siyang ipinagtaka nila ni Clinton at Lockett. Samantalang, nanatiling tahimik lang si Kael na matalim na nakatingin kay Clinton sa mga sandaling yon. Okay, isama mo na rin si Kael para mabantayan ka. Huwag ka magpagabi masyado, Anastasia. Kael. His heart skipped a beat after hearing that seductive voice. Napayuko siya at nakitang nakatingin ang dalaga sa kanya. Tumango na lang si Kael at agad na silang ibinaba sa gilid ng kalsada. Take care of her, Kael. Paalala pa ni Clinton. Kahit gwapo ka, Kael, hindi kita mapapatawad if you put Anna's life in danger. But kiss me muna bago kayo umalis. Dugtong pa ni Lockett. Nakangiting tumango na lang si Kael sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga papunta sa lumang basketball court. Nang makarating doon, naupo silang dalawa sa lumang bench na ngayon ay sirang-sira na. Tumayo si Kael at humalukip-kip habang si Anastasia naman ay napatingin sa kanyang daliri. Nabalot ng katahimikan ang ilang sandali. Tanging mga mata lang nilang nag-uusap na tila ba may lihim na pinaghuhugutan. Sayang. Biglang sabi ni Kael kaya napatingin sa kanya ang dalaga. Sayang yung mga nawalang panahon. Bakit hindi ka na nagparamdam? Tanong ni Kael sa kanya. Napabalikwas siya ng tingin dahil doon. Kael. Isa-isang kumawala ang luha na kanina niya pa pinipigilan. Hinawakan niya ang kamay ng binata sa kabahagyang pinisil yun. When she felt Kael kissing her hand, she was relieved. As if she was saved by a sudden death. Sino naman ang hindi tumupad sa usapan na luluwas ng Maynila at doon mag-aaral para mapalapit tayo sa isa't isa? May himig na hinanakit sa boses ni Anastasia. Mahinang binitiwan ni Kael ang kamay ni Anastasia. Tumingin ito sa malayo. Tila ba inaalala ang panahong lumipas. Mahirap lang kami. Nagkasakit si mama kaya kailangan ng malaking halaga. Nung nagkapera naman ako, nasa Australia ka na. Mahinang sabi ng binata. At tuluyan ng binalot ng nakakabinging katahimikan ang pagitan nilang dalawa. Lumakad papunta sa labas ng basketball court sa Anastasia at tahimik naman siyang sinusundan ni Kael. Nang maramdaman niya ang butil ng ulan na pumatak sa kanyang balikat, napatingala silang dalawa sa kalangitan at hindi inalintana ang biglaang pagbuhos ng ulan na sinasabayan ng malamig na simoy ng hangin. Mas lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan, bugso ng malakas na hangin, bugso ng malakas na pagtibok ng kanilang mga puso. If only a rain can ease the bitterness in their heart, handa silang magbabad sa ulan at kalimutan ang nakaraan. Nung mawala yon, para akong pinutulan ng daliri. Biglang saad ni Anastasia out of nowhere. Napatingin si Kael sa kanyang ring finger. At doon napansin na wala na ang singsing na binigay niya dati sa dalaga. Hayaan na. Bibigyan na lang kita ng panibago kung gusto mo pa ako. Kung may natitira ka pang katiting na pagmamahal dyan sa puso mo. Mahinang bulong niya sa dalaga at hinatak ito para sumiksik sa kanyang dibdib at halikan niya ang noo nito. Kael. Mahinang bulong ng dalaga sa kanya. Ano yun? I don't get how kissing in the rain could be romantic. It sounds horrible to me. She rolled her eyes. He smiled at her. Umuulan ngayon. Ayaw mo ba't patunayan ko sa'yo na mali ang iniisip mo? Then let me kiss you. Hindi na niya hinayaan pang makabawi ng reaksyon ng dalaga. Dahil dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang labi sa mapupulang labi ng dalaga. Napahawak siya sa bewang ng dalaga, habang napahigpit naman ang hawak ng dalaga sa kanyang likod. Hinihingal silang dalawa pagkatapos ng mainit na halik na kanilang pinagsaluhan. This is not hidden love, Kael. Saad ni Anastasia sa kanya.
Mananatiling tagu pa rin ang pagmamahal na to. Dahil sikat na artista ka at amo kita, bodyguard mo lang ako. Tipid na wika ni Kael. It sounds good naman Basta bodyguard, sweet lover. Saad ng dalaga at hinampas pa sa dibdib ang binata. Umuwi na tayo, Tasyang, basang-basakan at baka pagalitan pa ako ni Clinton na hinayaan kita magpaulan. Nag-aalalang sabi ng binata. Gabi na, nang makarating ng mansyon ng dalawa, at naabutan nila si Clinton at Lockett sa veranda na tila ba may pinagtatalunan. Hindi ko alam kung bakit mo pilit sinisiksik ang sarili mo sa kanya. You know you don't have a chance. Kahit konting katiting. Clinton, wala ka nun. She will never love you. Sigaw ni Lockett kay Clinton, na ngayon ay tahimik lang at nakakuyom ang mga kamao. Nang lumingon si Lockett sa gate, saka lang siya yumuko nang makita si Anastasia at Kael. Basang-basa sa Anastasia, kaya agad siyang tumakbo papalapit sa dalaga. Manang Dulce, tuwalya nga para kay Anastasia, bilisan mo. Mabilis na utos nito kay Manang Dulce. Kael, ang sabi ko bantayan mo, hindi yung hahayaan mo siyang magpaulan. May sakit yan sa puso kaya bawal siyang lamigin. Nag-aalalang sabi ni Lockett at ilang saglit pa lumabas na rin si Manang Dulce na may hawak na tuwalya. Agad na pinulupot ni Lockett ang katawan ni Anastasia ng tuwalya. Inilahad nito ang kanyang palad para tulungan ng dalaga na pumasok sa loob ng bahay. Pero umiling lang ito. Sa halip, nagtungo ito sa direksyon ni Kael na ngayon ay matalim ang tingin kay Clinton sa veranda. Hinawakan nito ang braso ni Kael sa kabinalingan si Lockett. Si Kael na sasama sa akin. You need some beauty rest, Lockett? Tumango ito sa kanya. Are you sure you can handle yourself, Anna? Paninigurado nito sa dalaga. Parang hindi mo naman ako kilala. I can take care of myself kahit broken-hearted ako. Mahinang natawa si Lockett doon, kaya nagpaalam na siyang mauuna sa loob. Nilampasan lang nito si Clinton na abala sa cellphone. Papasok na silang dalawa sa loob nang biglang magsalita si Clinton. You're invited bukas para sa isang interview. Umakyat ka na agad at magpahinga, Anastasia. Malamig na wika nito at tumangulang ang dalaga sa kanya dahil wala itong gana makipag-usap sa sobrang pagod. Nauna nang pumasok ang dalaga dahil mas pinili ni Kael na magpaiwan sa harap ni Clinton. Bakit di ka sumunod sa kanya? Mukhang hindi ka ata-aso ngayon. Nabuntot ng buntot sa alaga ko. Mapakla nitong sabi sa kanya. He smirked at him. Pumaskil ang gulat sa mukha ni Clinton nang makita ang reaksyon ni Kael. Kung aso ako, ikaw naman dakilang ahas na naghihintay sa kanyang pagkain. You love everyone, fall into your trap, don't you? Sadyang ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Try mo kayang halikan ng lupa para malaman mo kung anong lasa nito. Malakas niyang hinampas ang dibdib nito sa kamarahang tinulak. Agad siyang pumasok sa loob at sinundan niya sa ikalawang palapag ang dalaga. Kinatok niya na ilang beses ang kwarto nito at sa pagbukas nun, isang matamis na halik ang ginawad sa kanya ng dalaga. Nakapulupot ang mga kamay nito sa kanyang leeg. Ang malalagkit nitong titig ay siyang tumutunaw sa nagliliyab niyang galit sa mundo. Sa mundong ginagalawan ng dalaga. Kung sakaling papakasalan kita, iiwan mo ba ang pag-aartista? Mahinang tanong niya sa dalaga habang naglalakbay ang kanyang labis sa leeg nito. Amoy pinaghalo ang vanilla at lavender na siyang nagpakalma sa kanyang sistema. Inipit niya ang buhok ng dalaga sa likod ng tenga nito, saka masuyong hinalikan sa muka. Bawat dampi ng kanyang labis sa balat ng babae ay nagbibigay ng kuryente sa kanyang kalamnan na hindi niya kayang labanan. Shh! I can still wait hanggang sa ibibigay mo ang iyong sarili. Gusto ko, sa araw ng kasal mo yun ibigay. I want you in my bed, but still I need your consent. I still respect you, Tasyang. Isang banayad na halik sa noo ng dalaga ang binigay niya. Samahan mo ako bukas, ha? Kampante ako sa kaligtasan ko kapag nandyan ka. Mahinang sabi ng dalaga, saka humilig sa kanyang dibdib. Andito ako.
I will protect you kahit kapalit nun ng buhay ko. Tahimik na kumakain sa mahabang lamesa, kung saan tanging tunog ng kubyertos na maririnig ng sandaling yon. Do you pack everything that we need, Lockett? Tanong ni Clinton habang tinutusok ang hotdog. Ano ka ba? Girl Scout, Boy Scout ako, no? I got everything we need. Sabi ni Lockett saka sumubo ng hotdog. Lumabas naman, galing kusina si Manang Dulce, na may bit-bit na strawberry juice na siyang ikinataka ni Kael. Kinuha nito ang pitchel kay Manang Dulce at siya nang nag-offer na magsalin. Sinalina ni Clinton ang baso ni Anastasia at Lockett pati na rin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Clinton saka matalim na tumingin sa lalaki. Allergic ako sa strawberry juice. Tipid niyang sabi saka nagkibit balikat sa manager. Nandilim ang paningin ni Clinton sa kanya, kaya bumalik ito sa upuan at ipinagpatuloy ang pagkain. Nakatingin lang sa juice na nasa baso si Kael, na tila ba sinusuri ang likido. Iba talaga ang pakiramdam ko sa juice na yan. Mahinang wika niya sa sarili, pero hindi niya alam na narinig yon ni Anastasia na nasa tabi niya. May problema ba, Kael? I have noticed your behavior. Mukhang may bumabagabag sa'yo. What is it? Tanong ng dalaga sa kanya at bahagyang pinisilang kanyang kamay na nasa lamesa. He gently smiled at her to assure her that he's fine. Baka pagod lang to. Nahihirapan kasi ako makatulog kagabi. Humagik-gik naman si Lockett nang mapansin ng malalagkit na tinginan ng dalawa. Akala ko ba I don't want him to be my bodyguard o asan na? Asan na yung salita mo? Ayun, kinain mo na. Ano bang lasa ng salita mo? Natatawang tanong ni Lockett sa kanya. Masarap. Malanding sabi ni Anastasia sa kamalakas na tumawa. Dinampot ni Lockett ang table napkin at tinapon yun sa paanan ng dalaga. Ang landi, Trinidad! Ikaw, Kaela, alagaan mo yung alaga ko. Bawal sa alikabok yan kasi namumula agad ang balat. Bawal din mainitan. Baka masirang porselanang kutis. Saad ni Lockett sa kanya, pero isang ngiti lang ang ginawa niya dito. Bumalik sa dating tahimik ang buong paligid habang si Anastasia naman ay nakatatlong beses sa pag-inom ng strawberry juice. Stop drinking that juice. Maautoridad, nawika ni Kael sa kinuha ang baso sa kamay ng dalaga. Naniningkit ang mata ng dalaga, umirap ito sa kanya, pero hindi pa rin siya natinag. Talagang kakaiba ang pakiramdam niya sa juice na binigay ni Clinton sa kanya. Let her be, Kael. Matigas na sabi ng isa, na sobrang higpit ng hawak sa kubyertos habang nakatingin sa kanya. Kung nakamamatay lang ang tingin, kanina pa siya nakahandusik sa sahig. Okay, kayo bahala. Nang matapos na silang kumain, ay agad na silang nag-ayos ng kanilang gamit. Inutusan niya rin si Pedro na ihanda ang sasakyan, pero nahuli niya ito sa kusina na umiinom ng strawberry juice. Itigil mo na yan, Pedro. Wag na wag mong iinumin yan. Diretsong sabi niya sa kahinatak si Pedro palabas. Abala siya sa pag-aayos ng kanyang gamit, nang may kumalabit sa kanyang balikat, kaya agad niya yung binalingan. Tumambad sa kanyang harapan ng dalaga, na maamong nakatingin sa kanya. Sometimes, I just get so fed up, that I just want to walk away from you. Pero alam mo kung ano yung masakit? Yung alam ko na hindi mo ako susundan. Huwag mo akong daanin sa ganyan mo. I told you kanina na huwag inumin yung juice na yun. Bakit pa ang tigas-tigas ng ulo mo, Tasyang? Lumalabas na ang ugat niya sa leeg, nagpipigil ng galit. Gusto niyang pagalitan ng dalaga dahil sa pagiging sakit nito sa ulo. Problema na lang palagi ang dala nito. Paano siya makakalayo sa kapahamakan kung siya mismo ang kusang lumalapit sa apoy na siyang susunog sa kanya? Mamaya mo na ako kausapin, let's go. Hinatak niya ang kamay at dahan-dahan na pinapasok sa loob ang dalaga. Kahit galit pa rin siya sa dalaga, nirerespeto niya pa rin ito at hindi minumura. Sumunod naman sa loob si Lockett. Hinanap niya si Clinton pero wala iyon kaya tinanong niya ang bading. Nasaan si Clinton? Tanong niya sa bading pero nagkibit balikat lang ito. Mula sa kanyang likuran, sumulpot si Pedro. Tumingin ito sa kanya bago tinapik ang kanyang balikat. Pumasok ka na sa loob, Kael. Susunod na raw si Clinton dahil may nakalimutan siya. Tipid na sabi ni Pedro
saka sumakay sa driver's seat. We can wait on him naman, Manong Pedro. We have still time pa naman. Ani Anastasia, na ngayon ay sinusuot ang kanyang necklace. Baka raw malate kayo kaya mas mabuting mauna na raw tayo. Napahawak sa sasakyan, saka tumingin sa balkonahe sa ikalawang palapag at nakita niya na naroon si Clinton na nakatingin sa kanya. Nakangisi ito habang nakahawak ang mga kamay sa balustre. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba talaga ang pakiramdam niya simula kaninang umaga. Kael, get in. Aalis na tayo. Bilisan mo na dyan. Malambing na wika ni Anastasia sa kanya, kaya agad na siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Kalahating oras pa lang ang lumipas. Simula noong makaalis sila sa mansyon, ay nararamdaman niyang gumalaw sa kanyang balikat ang dalaga. Nahihilo ako, Kael. I don't know why my vision is blurry. Ang bigat ng ulo ko. Saad nito at nang tignan niya si Lockett, ganon din ang nangyari sa bading. Nahimatay ang dalawang ito sa backseat, kaya napatingin siya kay Pedro na nagmamaneho ng sasakyan nang biglang may dumaang truck sa harapan nila. Pedro! Malakas na sigaw niya para pukawin ng atensyon nito pero huli na ang lahat para kabigin ang manibela. Dahil nabasag na ang windshield ng van sa harapan at inararo sila ng truck. Isang nakakabinging ingay ang ginawa ng kanilang sasakyan na mas lalong tinulak ng truck. Tang-ina, Clinton! Galit niyang wika sa kainalis ng driver's seat si Pedro at siya na ang kumabig sa manibela. Tuloy-tuloy lang ang pag-aararo ng malaking truck sa kanilang sasakyan hanggang sa makita niya ang isang bangin na siyang huhulugan nila. Malakas niyang sinampal si Lockett para magising ito. Ganoon din si Pedro pero mukhang malakas ang pampatulog na nilagay ni Clinton sa juice. Kaya labag man sa kanyang kalooban, binuhos niya sa tatlo ang malamig na tubig na nasa tumbler na siyang dahilan para mahimasmasan ng mga ito. Panay ang sigaw ng tatlo sa kanya, pero hindi niya yun pinansin. Tumirik ang kanilang sasakyan at alam niyang ilang saglit pa sa sabog na yun. Kaya dahan-dahan silang lumabas at nagtago sa isang malaking bato. At doon, nakarinig sila ng sunod-sunod na pagbaril sa kanilang sasakyan hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa bangin at sumabog. Napahawak naman sa kanyang dibdib ang dalaga. Hinawakan niya ang ulo nito para idiin sa kanyang dibdib. Shh! Andito ako, huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan niya sa dalaga. Naghintay muna sila ng ilang sandali at nang masiguro ni Kael na nakaalis na ang truck, ay dahan-dahan silang umalis sa bato na yon. Kailan ka ba nakinig sa akin, ha? Ang tigas-tigas ng ulo mo kanina. I told you not to drink that stupid juice. Ang juice na muntikan ang kumitil sa buhay natin. Galit na sigaw ni Kael, saka napahilamos sa kanyang muka. Nasa isang maliit na barong-barong sila nagpapahinga ngayon. Naghahanap ng buwelo kung anong susunod na gagawin. Dahil sa mga oras na yon ay hindi nila alam kung sino ang tunay na kalaban. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na si Clinton ang may pakananon. Hindi niya naman alam na may pampatulog ang Diyos kanina. Bumabagabag sa kanyang isipan ang aksidenteng naganap. Kahit anong isipin niya, hindi pa rin pumapasok sa kanyang isipan na magagawa yun ni Clinton. Kaya idol kita, Papa Kael, ang galing-galing mo talaga. Maharot na wika ni Lockett, saka pumulupot sa braso ng binata. Nang mapansin na hindi nakatingin sa kanya ang tatlo, ay agad siyang kumaripas ng takbo hanggang sa makarating sa kalsada. Agad siyang nagpara ng isang taxi at binigay ang address ng kanyang mansyon. Nang makabalik na doon, ay agad niyang naabutan si Clinton na may kausap sa cellphone. Nang makita siya nito ay bahagya pa itong nagulat. Ano ang ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa interview ka? Ano ka ba naman, Trinidad? Ang sabi ko sa'yo, susunod ako, di ba? Inis na wika nito. Ngumiti ito sa kanya at mula sa kanyang bewang ay may nakaipit na baril na agad niyang kinasa at tinutok. Isa kang dakilang tanga. Nakaligtas ka na sa kamatayan, hinahabol mo pa rin to. Matigas na wika ni Clinton. You know why I'm doing this to you, right?
Do you remember that night when you rejected my proposal? Clinton, huwag mo naman idaan sa ganito. Alam mo ang reason why I rejected you that night? Nang hihinang wika ng dalaga. Huli na ang lahat nang kinalabit ni Clinton ng gatilyo habang siya'y naistatwa na sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam ang gagawin hanggang sa may naramdaman siyang malakas na puwersang humatak sa kanya na siyang dahilan para bumagsak siya sa lupa. It was Kael, aiming his full-loaded gun at Clinton. Galit ang masisilayan sa mukha nito. Sunod-sunod na pagbaril ang ginawa niya hanggang sa bumulagta sa sahig ang kanyang talent manager. Tad-tad ng bala ang katawan. Kael! Umiiyak na saad niya at niyakap ito. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Hindi na ako susuway sa'yo. Nanghihinang saad niya. Basta pangako ko yun sa'yo. Hindi na talaga ako uulit. Hanggang nandito ako. Walang pwedeng manakit sa'yo, Anastasia. Mas lalong hinigpitan ni Kael ang yakap sa dalaga at hinalikan ng babae sa labi nito. Nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang ina ni Anastasia. Mommy! Napabalikwas siya nang makita ang kanyang ina. Umirap ito kay Kael at pumunta sa kanya. Napahawak ito sa palad ng dalaga saka tumingin sa binata. And who is this young man? Someone you know, Mommy. Kael Borromeo, Tita Esmeralda. Nakalimutan mo na ba ako? Nakangiti ang binata saka nagmano siya dito. Agad na kumurap ang mga mata ng ginang na tila ba hindi inaasahan ng binata. Mahigpit siya nitong niyakap. Noon pa man, iho, ikaw talaga ang favorite ko para sa anak ko, so when is the wedding? Should I prepare for it? Tumawa silang dalawa. Nakaupo sila ngayon sa trunk ng sasakyan. Dumating na rin si Lockett para tumawag ng pulis at kunin ang bangkay ni Clinton. Ilang saglit pa, dumating na rin ang pinsan nitong si Cindy na agad lumapit kay Lockett at yun ang kinulit. You know that I always love you, right? Tanong niya sa dalaga. Magkasiklop ang kanilang kamay, bahagya niya itong hinahalikan ng marahan. So this is not hidden love anymore? Tanong ng dalaga sa kanya, pero ngumiti lang siya. Magaan na hinawi ng hangin ang buhok ng dalaga, kaya inipit niya ang hibla sa tenga nito. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang hair clip saka ginamit yun pang ipit sa buhok ng dalaga. Kahit tagong pag-ibig pa yan, ipaglalaban pa rin kita, Tasyang. Nang sandaling yun, ay nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Ang mga maliliit na dahon ay tila ba nag-uunahan sa paglaglag. Dahil sa mga oras na yun, tuluyan ang nabihag ang nakatagong pag-ibig. Ang dating puso na pinaglayo ng panahon, ngayon, nagliliyab sa init ng kanilang pagmamahalan. At sa huli, tunay na pagmamahal pa rin ang siyang nagwagi kahit lumatay pa ang malupit na kapalaran sa kanilang mga palad. Makalipas ang ilang taon ay nagdesisyon silang magpakasal at bumuo ng pamilya kagaya ng nais ng ina ni Anastasia. Mahirap nung una dahil sa kanilang pagkakaiba, ngunit habang tumatagal, mas naiintindihan nila kung paano ang pagsisimula ng pamilya. Dahil natural na mahirap talaga, ang mahalaga lamang ay naiintindihan nila ang isa't isa, hinahabaan ng pasensya, lalo na at matigas ang ulo ni Anastasia. Masayang masaya sila sa nabuo nilang pamilya. Yun ang pangarap noon pa man ng kanyang asawa sa kanya. Umalis na rin si Anastasia sa pagiging isang modelo at artista. Nagpatuloy ang kanilang pagsasama bilang isang normal na pamilya, normal na mag-asawa at normal na mga magulang sa kanilang mga anak. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami.
At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.